saan, kailanman. My favorite music radio. Ang pinaka-maaasahan, kahit saan, kailanman. My favorite FM radio. Tumutugon, umaaksyon sa lahat ng Priority ng kanilang partner. Sino dito yung mayat-maya chine-check ang social media, messages ni jowa? Sino dito ang gustong sumama sa lahat ng lakad ng jowa, ng asawa? At sino dito yung nagpapanik na kung ano-ano na yung iniisip kapag hindi agad nakasagot or sa tawag or texting jowa mo? Seloso lang yarn, di ba? Oo, naku, ang dami naman makaka-relate. Ang daming ganyan, di ba, ka-vibes ha? Ikaw lang, ilan yan sa mga senyales ng isang tao ay seloso o selosa, di ba? Yung bawat kibot mo, kailangan alam niya. Yung bawat galaw mo ay kailangan naka-report ka. Di ba? Nagkaroon ka na ba ka-vibes ng jowa or karelasyon na sobra kong magselos, yung parang ang OA na, yung hindi na napapanahon, yung bang kulang na lang, sakalin ka na niya. Guardia Civil lang ang peg, ganyan. I'm sure may ilan dyan na naka-experience na ng karelasyon na seloso, selosa, pero gaya nga ng nabanggit ko before, ang pagsiselos sa isang komplikadong emosyon, diba? Minsan kahit, kasi nakakatulong yan, minsan naman, nakakasama din. So, mayroong pros and cons yung pagiging seloso at selosa. Yung selos kasi, nararamdaman natin yan kapag may banta sa isang bagay na mahalaga sa atin, like relasyon, kaibigan, or even sa ating sarili, diba? Yung may halong inggit at insecurities. Pero interestingly, diba? Minsan may benefits rin ang selos. Kasi pwede nitong ipakita na may isang bagay na dapat nating pahalagan at protektahan, diba? Kapag tayo nagsiselos, diba? Parang masyado tayo overprotective sa taong mahal natin or sa isang bagay. Syempre, mahal natin gusto natin sa atin lang yun diba? Makamit lang yung meron ang iba. Although, syempre, mas more on the negative side kapag sinasabi nilang seloso. Kasi yun ay kita natin diba? Kapag masyadong mahigpit, yung pagsiselos hindi na nagiging okay. Kapag sobra-sobra ang selos, nako, pwedeng magdulot ng pagdududa, pagiging possessive, diba? Kawalan ng tiwala, galit sa isang tao. Maraming relasyon na nasira dahil sa pagiging seloso at selosa, dahil sa selos, diba? Oo, lakas makadulot ng anxiety, di ba? Sabi nga nila ang selos ay nakakatulong kapag hindi sobra. Okay lang naman na magselos, di ba? Normal lang naman yan, tao ka nakakaramdam ka Dapat sakto lang para magsilbing motivation instead na sirain ang isang relasyon. Agree ka ba dyan? Ka-vibes? Agree ka ba sa akin? Ikaw ba kung bigla na lang naging super seloso, ikaw ba naging super seloso or super selosa ang iyong jowa, anong gagawin mo? Magstay ka pa ba? Ipaglalaban mo pa ba? Or papaano ka? Ikaw ba yung bigla na lang magiging super seloso? Or ikaw ba umabot ka ba sa point na kahit ka mag-anak ng jowa mo ay pinagselosan mo? Hindi naman ng mga ganun, di ba? Pero ka-vibes syempre, ganun naman talaga hindi natin maiiwasan and normal lang yan, ka-vibes. Well, tungkol sa selos, nako, I'm sure maraming makaka-relate na naman sa ating story for today. Kaya yan po ang inyong aabangan, of course. Kasama nyo na naman po ang guidance nyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G. And syempre, dito sa programang Love Me, Kathy G. All the way until 3 p.m. po tayo magkakasama-sama. Isang maulan, sobrang lakas na ulan sa inyo pong lahat. Ngayon pong araw po ng Miyerkules, midweek, Wednesday. Ka-vibes, ang lakas na ulan. Oo, antindi, di ba? Kaya ingat-ingat po sa mga ka-vibes po nating driver. Ayan, sa mga nasa labasan, nasa kalsada, nasa lansangan, mag-ingat ka vibes dahil matindi po ang ulan. Siyempre, tuloy lamang po tayo habang ikaw ay nag-e-emote habang umuulan. Tuloy lang ang pag-e-emote at pakikinig dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Love Me, Kathy G. Yung pinapangarap natin nangyayari kung gugustuhin natin. Kung tayo ay nagpupursige, kung tayo ay may determination na mangyari yung ating mga pangarap na matupad. Diba? Ka-vibes! And kasama niyo pa rin po ako dito sa Love Me, Kathy G. Ayan, 12:48 po ang ating oras. Nako, tuloy-tuloy pa rin po ang buhos ng malakas na ulan dito po sa area sa Quezon City. Kaya naman ka-vibes, dyan ba sa lugar mo? Matindi na rin ba ang buhos ng ulan? And according nga po sa Pag-asa, moderate
moderate to heavy rains ang inaasahan po natin na mararanasan ngayong pong araw dahil po dun sa habagat. Ito si habagat talaga no? Lagi naman yan di ba? Kung minsan nga yung bagyo wala na pero si habagat ayaw tumigil. So mag-ingat po tayo ka-vibes particularly may mga class suspension na. May mga klase na po or mga schools na nagsuspend na po ng klase dahil nga po sa tindi ng lakas ng ulan. Nako, expect po natin na may mga pagbaha, mga uuwi. Ayan ako, matinding traffic na naman. Ngayon nga lang sobrang tindi na ng traffic Hindi pa bumubuhos yung malakas na ulan kanina but then ang traffic na. So what more later? Kaya naman ako magbaon ng pasensya, magbaon na ng pagkain and water para hindi kayo gutumin kapag kayo'y na-stuck sa traffic ka-vibes. Pagmamahal pa rin ba na maituturing kung nasasakal ka na? Napunta ka ba sa ganyang relasyon ka-vibes? Yung sakal ka na pero dahil mahal mo yung tao, okay lang, tinitiis mo pa rin. 'Di ba? May mga ganun na nahihirapan na. Hindi na kinakaya pero dahil mahal yung tao, dahil naniniwala pa rin na pwede naman magbago, well, pwede naman talaga magbago ang tao. But then, pero paano kung tumindi na? Patindi na ng patindi ang ginagawa sa yung pagsiselos. Paano kung patindi na ng patindi ang paghihigpit sa'yo? Masasabi mo pa pagmamahal pa rin ba yan, ka-vibes? Well, abangan nyo na lamang po ang ating story for today. Maya-maya lang po babasahin ko niyan. Story coming from Juliet. Ano kayang gagawin ni Juliet sa paghihigpit ng kanyang karelasyon, ng kanyang boyfriend, ng kanyang jowa? Saying hello sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Thank you so much. Ayan sa inyo pong panonood at pakikinig. Kina Jacil Colinares. Hello Jacil. Kier Mondoyo. Ayan sila Sari Lerma, Gloria King Mishano, Kathy Gia, Shuna My Transport Service, jeepney driver biyaheng Cubao Quiapo. Nakikinig Remedios, naka-tune in sa Love Me Kathy G. Wow, thank you so much. Ingat-ingat ka vibes si Jer Miranda. Ayan, sila Zoila Burong, Edeline Miralles. Sige, basahin natin later ang inyo pong mga kasagutan. Meron po niyan, Kathy G, yung ating question for today. Pagmamahal pa rin bang maituturing kung nasasakal ka na? Ayan, Gora po, favorite music radio sa Tugtugan Ka Vibe, sabi ni Edeline Miralles. Thank you, Edeline. Ayan. And Ka Vibes, wag kang bibitiw ha. Diyan ka lang habang maulan, ang sarap makinig ng mga tugtugin, ang sarap mag-emote. Edeline and Altesa, Miss Altesa Sino Cruz, hello to you. At syempre ka-vibes, tayo po yung napapakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5 Jensen. Kapit lang ka-vibes at tutok at abangan ang ating letter for today dito lang sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Radio Manila. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. And you're still listening to Love Me Kathy G ngayon pong Wednesday, ka-vibes Like I'm gonna lose you, well, kung talagang ikaw ay hindi titigil sa pagsiselos mo, talagang pwedeng mangyari na mawala sa'yo yung taong minamahal mo, 'di ba? Okay lang naman na magmahal, okay lang naman na magselos. Huwag lang sobra-sobra, 'di ba? Yung tama lang na, alam mo yun, mapaparamdam mo doon sa taong mahal mo na mahal mo siya. 'Di ba? Napapa-feel mo sa kanya yung importance niya. Pero yung sobrang pagsiselos na, hindi mo na napapa-feel yun. Inis na yung napapa-feel mo sa kanya, 'di ba? Pagmamahal pa rin bang maituturing kung nasasakal ka na, ka-vibes? Abangan nyo na po ang ating letter for today, coming from Juliet, 'di ba? May mga tao kasi na gugustuhin ka, mamahalin ka, dun sa paraan na gusto nila. 'Di ba dapat kapag mahal ka ng isang tao, dapat kung ano ka, mamahalin ka. 'Yun ang dapat nalalaman ng mga taong nagmamahal Love me for what I am. We fell in love on the first night that This love letter is from Juliet. Dear Kathy G. Magandang tanghali sa inyong lahat, Kathy, at sa inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Juliet mula Rizal, Laguna. Lagi kong pinapakinggan dito sa amin ang inyong istasyon, kaya naman naisipan ko ding sumulat sa iyong programa, Kathy. I am 25 years old and I have a boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Gino. Kathy, high school sweethearts kami ni Gino.
Mula second year high school, noong una, aso't pusang eksena namin sa isa't isa. Lagi kami magkatabi sa seating arrangement dahil magkasunod ang aming last name. Kahit na naiinis ako, wala talaga akong choice kung hindi tiisin. Meron kasi siyang taglay na kayabangan sa katawan. Tandang-tanda ko pa noon ang isang pangyayari na ikinainis ko talaga sa kanya. Kathy, masipag akong mag-aral, samantalang kabaligtaran naman si Gino. Ubod siya ng tamad at basta makapasa na ay okay na para sa kanya. Isang araw, naisipang magpa-quiz ng isa naming professor pero ang twist, by pairs ang quiz at oral recitation ito. Dahil nga magkasunod ang aming surname ay kaming dalawa ang pinagpares, Kathy. Yung mga question na sa akin ibinigay ng prof ay nasagot kong lahat. Ito ang catch, Kathy. Dahil hindi naman nag-aral si Gino, hindi niya nasagot ang mga tanong. Decider question pa naman ang mga natapat kay Gino so ang ending, parehas kaming bumagsak sa quiz. Ang sama-sama ng loob ko noon, Kathy, kaya naiyak na lamang ako. Ang hindi ko alam, ang pangyayari na yun pala ang magpapabago sa aking buhay. Kathy, na guilty noon si Gino dahil alam niyang inaalagaan ko ang grades ko. Bumawi siya sa akin at nakiusap siya sa aming prof na mag-retake kami ng quiz. Pinagbigyan naman siya ng aming prof, Kathy. Alam mo, sa aming retake, mataas na grado ang nakuha naming dalawa. Nalaman ko na talagang nag-aral ng husto si Gino at pinaghandaan ng quiz para makabawi sa akin. Simula na nangyari ang kaganapan na yon ay nagbago na ang pakikitungo sa akin ni Gino, Kathy. 100 degrees turn around talaga. Nabawasan na namin ang pagiging aso't pusa, ang pinakamagandang resulta ay palagi nang nag-aaral si Gino. Kakaibang sipag ang ipinakita niya at nagbunga naman ito ng pagiging honor student niya sa aming klase. Hanggang sa tumulong na kami or tumungtong na kami ng third year high school at nagsimula na rin akong ligawan ni Gino. Madalas niya akong dalhan ng mga merienda at minsan pa ay pinagluto niya ako ng baon. Malimit din niya akong tinutulungan sa mga project namin at sinasabayan pa niya akong mag-review para sa aming exam. Napakabait ni Gino, Kathy, dahil tinupad niya ang pangako niya sa aking mga magulang na magtatapos muna kami ng high school bago kami maging magnobyo. Kahit na medyo matagal at mahirap, ay naghintay pa rin siya sa akin, Kathy. Nirespeto niya ako at ang kagustuhan ng mga magulang ko. Kaya naman pagtungtong namin ng kolehiyo ay sinagot ko na si Gino. Parehas kaming nag-aral ng biology dahil parehas naming gustong maging doktor. Hanggang sa ngayon, Kathy, na nag-aaral kami sa med school ay patuloy pa rin ang aming relasyon. Kathy, may mga nagbago kay Gino na kapansin-pansin. Kung dati ay hinahayaan niya ako na makasama mga kaibigan ko, ngayon ay hindi na. Hatid sundo na rin niya ako sa bahay para sabay kaming pumasok. Bukod sa paghihigpit niya sa aking mga kaibigan, ay pinagseselosan rin niya ang mga professor namin sa med school. Kathy, sa totoo lang, hindi ko ito maintindihan dahil matatanda na naman ang aming mga prof. Hindi ko naman alam kung ano ang posibleng nangyari, bakit bigla-bigla siyang nagbago at tumindi ang kanyang pagsiselos. May isang matinding insidente, Kathy, sa school noon. Nahimatay ang isa naming kaklasing lalaki dahil sa pagod at puyat. At ako at si Gino lamang ang kasama ng kaklase namin nang mahimatay sa loob ng classroom dahil uwian na. Kathy, ang unang reaksyon ko ay ang tumakbo papalapit sa aming kaklase para tignan ang lagay niya. Nagulat ako, Kathy, nang pinigilan niya ako sa pagtakbo. Siya na daw ang lalapit doon at doon na lang daw ako sa kinatatayuan ko. Inanong ko si Gino ng tulong pero kaya hindi siya pumayag. Kaya kaya niya na daw at tinignan ang kaklase naming mag-isa. Imbis na makatulong ako sa pag-alalay kahit man lang sa pagbubuhat ng gamit ay hindi ko nagawa dahil ayaw ni Gino. Minsan pa, Kathy, kapag kasama ko si Gino,
kahit nakababatang pamangkin ko na teenager ay hindi na rin makalapit sa akin kahit na gusto kong makabanding sila. Nagagalit si Gino sa tuwing nalalaman niyang lumalabas ako kasama nga ang mga pinsan at pamangkin ko. Kathy, gusto kong isipin na dala lamang ito ng stress. Na mahal naman ako ni Gino, kaya siya nagkakaganito. Kaso lang, Kathy, para bang sobra-sobra na ang pagsiselos at paghihigpit niya sa akin nang wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Sa tingin ko ay lagi siyang tamang hinala. Kathy, marami na mga kaibigang babae ang nagsasabi sa aking hiwalayan ko na daw ang boyfriend ko na si Gino. Hindi naman ganun kadali yun. Paano ang aming pinagsamahan? Isa pa, parang hindi na ata kayang itapon ang pinagsamahan namin. Ang gusto kong mangyari, magtapat siya sa akin ng tunay na nararamdaman niya. Ano ba talaga ang pinagsiselos niya, Kathy? Hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya mamahalin ganito. Ano bang dapat kong gawin? Sana po ay matulungan niyo ako. Nagpapasalamat. At nagmamahal. Julia. Handa ka magtiis. Ano nangyari? Baka naman hindi na ayaw niya na maging doktor. Gusto niya na maging gwardiya sibil. Oo, kasi naman, 'di ba? Gusto ko na lang niya bantayan 24 oras 'di ba? Ano to? Pati pamangkin mo pinagseselosan niya. Nako, mukhang hindi kaya nabati itong boyfriend mong si Gino? Hindi kaya namaligno ito at bigla na lang naiba ang ihip ng hangin at bigla na lang nagkaganyan? Ano nangyari? Well, yun nga yung question Yun nga yung tanong ni Juliet, Kathy G, hanggang kailan ko siya mamahalin? Hanggang kailan ako magtitiis? Ano nangyari sa kanya? Bakit siya nagkaganyan? Mahal niya ako, yes. Ramdam ko naman yung pagmamahal niya dahil doon sa pagsiselos. But too much naman yung pagsiselos na yan, ka-vibes. Antindi namang pagsiselos niyan. Na pati mga kaibigan mo, and ang malupit yung mga pamangkin mo, pinsan mo, pinagseselosan. So, naku po, let's help. Juliet, ano nga ba ang dapat niyang gawin? Magstay pa ba sa ganitong klaseng relasyon na hindi ka na makakilos, na bawat kibot at bawat galaw na lang niya kailangan alam, nagagalit, pati yung pag-rescue. Doktor nga kayo, so ano mangyayari ngayon pag mag-asawa na kayo kapag meron, ako na lang. Nakakaloka. Well, hinga malalim sa mga hina-high blood na i-stress sa ating letter sender for today, dun sa boyfriend actually ni Juliet. Oo, medyo nakaka-stress pero I'm sure marami ang nakaka-relate dahil marami talaga naman ang hindi natin maiwasan na nagsiselos. May pinagseselosan or 'di ba kapag tayo hindi nakapagparamdam sa mga mahal natin, 'di ba? Parang ano na nangyayari? Mahirap. Pagmamahal pa rin bang maituturing kung nasasakal ka na, ka-vibes? 0916-563-1777. Yan po ang ating text line or syempre sa lahat po ng mga nagpapayo din sa Facebook Live. Hello po sa inyo. Ayan, thank you so much. At syempre, pwede rin po, posted rin po yan sa aming pong FB page, 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Kathy G. Ang hirap ng ganyang sitwasyon. Pero kung mahal mo nga yung tao, parang Kathy G, hanggang kailan ako magtitiis? Nasa sayo yan. Diba? Well, pag mahal mo naman talaga, it's really hard to say goodbye to someone. Diba? Ka-vibes. Payuhan po natin si Juliet. Ikaw, hirap ka rin ba to say goodbye to someone you love kahit na nasasakal ka na? Dito lamang po yan sa your favorite music radio. Ka-vibes. Diba? Parang aabot na dun sa point na ganun 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Tatampo ka agad Wag agad nagtatampo. Hindi lang nag-reply sa'yo, nagtampo ka na. Alam mo, ang dami kasing ganyan Yan yung nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng selosan, diba? Nagsiselos ka dahil yung iba nire-replyan, tas ikaw hindi. Ouch! Tinamaan ka ba? Pagmamahal pa rin bang maituturing kung nasasakal ka na? Ka-vibes Yan po ang ating letter for today. Coming from Juliet. Si Juliet na kababata niya, boyfriend niya nung high school, naging sila nung college, pumasok sa med school. And then nung naging nasa med school na, parang nag-iba timpla nitong kanyang boyfriend na si
si Gino. Si Gino na hindi na ngayon niya makilala kung bakit sobrang seloso na. Na konting kibot lang, even ng kanya mga kamag-anak, ang pamangkin niya ay pinagseselosan na. So ano nga bang gagawin ko, Kathy G? Nasasakal na ako and my friends, ang ina-advise, hiwalayan ko na itong si Gino dahil parang wala na mangyayari. Alam niyo ba, ka-vibes, na ayon sa Psych Central, ang extensive jealousy ay maaring maapektuhan ng relasyon in a negative way naman or negative way. Maaring mawalan ng tiwalang isang tao sa partner niya at mag-result ng hiwalayan. Sobra naman kapag matindi na katulad nito na sobrang sinasakal na siya, ka-vibes. Sabi ni Ricky Escritor, kumalas ka na girl, paano kung mag-asawa na kayo, hindi lalo pang mahigpit yan? Baka hindi lang selos ang maranasan mo sa kanya. Nako, di ba? Kung minsan kapag sobrang seloso nung lalaki, di ba, ano nangyayari? Ang lalaki kapag sobrang nagselos, medyo nagiging pisikal. Pero ang babae pag nagselos, 'di ba, hanggang bunganga, pero talaga matindi rin. Parang gusto mag-react, 'di ba? Oo. Darwin Rosell, yes po, kung possessive na po ang partner. Thank you, Darwin Rosell. Edeline Mirales. Sa'yo, Juliet, try niyong cool off muna. Huminga muna kayo, space. Total, boyfriend-girlfriend pa lang naman kayo. Kumbinsin mo si Gino na maigi para sa inyong dalawa. Balikan uli pag naka-refresh na kayo at sure na kayo talaga na mahal nyo pa rin ang isa't isa. Ayan na, accepting each other's flaws lang naman yan eh. Ayan, God bless Juliet at sa ating lahat na mga ka-vibes. Thank you so much, Edeline. Ang tunay, ang tanong, hanggang saan ba niya mamahalin ng taong nasasakal na siya ng sobra at pagiging seloso pa ng boyfriend ni Juliet? Parang, di na siya nakahinga sa ginagawa niya, sabi ni William Mortel. Thank you, William. This one is from FB Live ha. Miss Altesa Sino Cruz, payo ko po ipag-usapan niyo yan ng heart-to-heart talk para maintindihan mo kung saan nanggagaling ang pagsiselos niya at kung ano ang ayaw, mapagpaliwanagan kayong dalawa para tumagal ang inyong relasyon. Communication is the key lang. Thank you, Miss Altesa. And Jesile Colinares, yung friend ng jowa ko, super seloso po niya. Pati mga kaibigan ng girlfriend niya, pinagseselosan. Very Gino ha. Jesile Colinares, thank you to you. Jer Miranda, Kathy G, hindi nasusukat ang buhay. Pero may kaalaman na haharapin natin ang isang pagkakamali sa ating buhay. May landas tayong tatahakin para mahanap ang sitwasyon o pagkukunwari o virtual meaning na pagmamahal o pagtataksil. Ayan, sige, okay. Sige, thank you, Jer Miranda. And last, this one is from Sari Lerma. For me, hindi kasi nasasakal, meaning kinokontrol niya yung gusto mo. Wala kang kalayaan na magdesisyon or sasakal na dahil ang daming demands. Like bawal sumama sa friends or even family gathering. Kaya nga, gusto mo pa ba yan, ka-vibes? Kung ikaw nasa ganyang sitwasyon, gugustuhin mo pa na may karelasyon na ganyan. 0916-563-1777. Yan po ang aming text line. Or pwede po sa FB Live or my FB page, DJ Kathy G. Ka-vibes ha. Walang bibitiw, tuloy pa rin po tayo sa tugtugan. Kaya dyan ka lang. At dito lang kami sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes, oras po natin, 2:00 na ng hapon. Sana hindi na siya lumakas pa ulit. Finally, na-realize mo na ba na hindi dapat at hindi na pagmamahal na maituturing kung nasasakal ka na, ka-vibes? Yan po ang ating Kathy G asks, pagmamahal pa rin ba nga na maituturing kung nasasakal ka na? 2:17 po ang ating oras and you're still listening to me, Love Me Kathy G. Ayan, alam niyo po ba, ka-vibes, ayon sa ulat ng PhilStar, maraming pagkakataon na mga kababaihan ay mas seloso kumpara sa mga kalalakihan. Yes, alam mo naman ng mga babae, kaming mga babae, very emotional, 'di ba? Na kung minsan kapag yung nakita mo lang, minsan may kausap lang or alam mo yon na ni-like or chinat itong sa social media yung love, yung karelasyon mo, boyfriend mo, 'di ba? Or yung asawa mo, 'di ba parang ikaw, parang alam mo yun, may something na sa iyo agad na parang napapaisip ka na, nako ha. Alam mo yung gano'n na kahit naman sabi mo na hindi yan nagsiselos, pero deep inside meron ka nang napi-feel. Pero ang mga kalalakihan, hindi nila ipapakita sa iyo yan. Pero nakakaramdam din naman, pero it's more on the girl side na nagsiselos talaga. Ayan. Pero eto nga, ka-vibes ha, ano nga bang gagawin mo kung ikaw ay may karelasyon katulad ni Juliet na sobrang seloso ng kanyang boyfriend na si Gino? Imagine na pati kamag-anak niya ay pinagseselosan nito. Nasasakal na siya pero mahal niya yung tao, nang hihinayang siya dun sa relasyon nila na
matagal na. Imagine, high school pa lang sila until nag-college. Ito ngayon, dun na nagsimula ang kanyang problema. Saying hello to Jordan Ray. Hello Jordan, Kathy G. Hello po ulit from Napa, California. I listen to your station before bedtime. Wow, thank you naman Jordan sa pagiging background namin sa iyong pagtulog. Ayan, diba? And Ma'am si Gigin, hello, good afternoon to you from Caloocan City, Kathy G. Watching kami dito lagi sa'yo. Thank you. And si Nozalan Latsky. Hello Kathy, shout out naman. Palagi kami nakikinig dito sa Katarman, Samar. Greet mo naman po na Lazon family. Uy, hello po sa inyo dyan sa Katarman, Samar. Thank you so much sa inyong pakikinig, sa inyong pong panonood at laging pagtutok po sa aming programa. Ka-Vibes ikaw ano bang gagawin mo? Pagmamahal pa rin bang maituturing kung nasasakal ka na? Soy Laburong, Kathy G, good afternoon to you. Thank you so much, Ka-Vibes. Ayan, sagutin po natin and pwede ka pang humabol din, Ka-Vibes, sa iyong hula sa ating pong title for today kung gusto mo pong manalo ng 500 pesos. Ayan, isend mo na po yan sa 0916-563-1777 kasabay po na inyong reaksyon sa ating letter sender for today. Tuloy lamang po tayo sa tugtugan, Ka-Vibes. Kaya diyan ka lang, walang bibitiw. Manatiling nakatutok at nakikinig dito lang sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-Vibes. Mo rin ako, diba? Kapag ganyan ang nangyayari na puro na lang selos ang mangyayari, baka mamaya, diba, mapunta ka na doon sa taong nag-aantay talaga sa'yo. Nag-aantay mong mahalin lang. Pagmamahal pa rin ba maituturing kung nasasakal ka na, Ka-Vibes? Yan po ang ating Kathy G Ask. At syempre, para i-recap lang ang ating letter for today. Again, ang ating pong letter sender, si Juliet. Siya po ay college, nasa med school. Ang kanyang boyfriend ay nasa med school also. Magkasama sila, high school pa lang. Ayan, hanggang sa nakapagtapos ng high school, doon lang naging sila mag-boyfriend-girlfriend. At noon okay naman. Pero nung Kathy G, nung tumatagal na, parang nag-iiba na si Gino. Nag-iiba na dahil naghihigpit na sinahatid sundo na ako. At the same time, parang ayaw niyan, lumalabas ako kasama ang family ko. Lalo na ang mga pamangkin ko. Yun. Doon na nangyayari na parang nasasakal na ako. Anong gagawin ko? Yeah. Bibitaw na kaya itong ating letter sender? Or dapat na bang bumitaw dun sa kanilang relasyon na matagal na nilang, matagal na silang nagsama. I mean, magkasama dahil nga high school pala, magkasama na sila eh. Anyways, Ka-Vibe, syempre before I give my final advice, ito muna, sabi ni Raymark de la Cruz, it's rainy Wednesday, Kathy G. For me, mahirap yung ganyan sitwasyon. Yung kung praning na siya, baka may dalahin siya, pwede yung pag-usapan yan. Pero wala pa ding effect sa usap. Pwedeng space muna kasi hindi na healthy ganyan eh. Relasyon wala na sa ayos. Or baka siya may ginagawang iba. Baka nga tamang hinala. Ulan pa, wag tumigil. Basa pa lang, hindi pa basang-basa ka. TG, abot na hanggang singit. Nako, Raymark, ingat ha. Yung mga Ka-Vibes po nating driver, ingat-ingat po kayo, lalo na yung mga rider. Ingat kayo sa pagpasada, Ka-Vibes. Today is July 9. Alam nyo ba na Earth is spinning faster ngayong araw na ito? Mas mabilis ang ikot po ng mundo ngayon. And sinasabi nga po, ito ay nangyayari dahil yung moon nakaposition po today, yung farther from Earth equator, closer po dun sa poles yung planet. Kaya mas mabilis po itong umiikot. Kaya sabi nung iba, Kathy G, Earth is spinning fast pero yung aking working hours na-stuck na. Ganun pa rin. Ayan, oo. And yung susunod po na pagbilis ng ikot ng mundo ay on July 22 and August 5. Ramdam nyo ba? Ang bilis na pag-ikot ng mundo. Anyways, Ka-Vibes, ayan maraming salamat po sa lahat po ng mga nagbigay ng kanila pong reaksyon at payo para po sa ating letter sender na si Juliet. Ayan, thank you so much, Ka-Vibes. Alam nyo, masarap sa pakiramdam yung alam mo na may nagmamahal sa'yo. Yung pagmamahal na puno ng tiwala at hindi pagdududa. I know, Juliet, na hindi ganun kadali i-give up ang isang relasyon na inalagaan mo ng mahabang panahon. Pero kung hindi naman na ito yung nakakatulong sa'yo para mag-grow, and then why na hahayaan mo ang sarili mo na makulong na lang sa relasyon na hindi ka na nag-grow. You know what? Isa sa susi para maging masaya at matatag ang pagsasama, dapat puno ito ng tiwala, respeto at pagkakaintindihan sa bawat isa. Thank you so much
for sharing your story with us, Juliet. And sa mga gusto po mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Kathy G. Thank you so much, Ka-Vibes, for keeping me company until tomorrow, Thursday, Throwback Thursday. Magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me, Kathy G. Again, ingat po kayo sa pag-uwi nyo, Ka-Vibes. Sa mga nasa biyahe, ingat-ingat po dahil malakas po ang ulan, madulas ang kalsada, so doble-triple po ang pag-iingat. Ayan, susunod na po ang Banana Crew. Siyempre, makakasama nyo po DJ Jaiho, kaya walang bibitiw, Ka-Vibes, para painitin ang inyong merienda time. Dito lamang po yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes. 92.3 FM Radio Manila.